Vamos a comenzar. Noong 15 ng Agosto, 1519, si Magellan ay naglayag sa karagatan at nagsama ng humigit kumulang na 270 na mga tagapagbalita at 5 barko na nagngangalang Trinidad, San Antonio, Victoria, Concepcion at Santiago para hanapin ang Spice Island upang sakupin ito para sa kanilang mga panlasa. Maghanda na kayo. Siguraduhin ang ating paggayat mga hayop ay sapat sa ilang araw nating paglalayag. Ang ekspedisyon natin ito ay magtatagal ng ilang buwan o kung maaari 1 taon. Handa na ang mga paggamit ng mga hayop, Kapitan? Handa na ang barko para lumayag, Kapitan. Sila Ferdinand Magellan ay naglayag sa isang direksyon lamang at sa tagal nilang paglalayag sila ay nakapunta na sa Spice Island. Kikita ko na ang dulo ng Spice Island. Ihanda na ang barko para sa pagdaong. Handa na ang barko sa pagdaong, Kapitan. Dumaong na ang barko nila Magellan sa Spice Island at pinag-aralan nila ang kapaligiran sa islang kanilang pinuntahan at hinuhusgahan nila ang mga tao dito dahil sa kanilang mga damit na sinusuot at sa kanilang mga kinakain. At noong Marso 21, 1020, si Magellan ay nagutos kay Father Pedro D. Valderrama para gumawa ng isang misa. Dalhin niyo ang cross na ito at patayuin niyo dito. Ang cross na ito ay simbolo ng emperador ng Espanya. Pag makikita ito ng mga Espanyol ay malalaman nila na puntahan ko na ang lugar na ito at hindi na sila gagawa pa ng gulo. Paggalang sa inyong gagawin na misa, ako ay mag-aalay ng isang buhay na baboy. Kagaya ni Ra Colombo, ako ay maghahandog ng isang baboy. Kawal, dalhin dito ang baboy. Mga kapatid, ang misa natin ngayon magtatapos na. Lumipas ang mga araw at nagkaroon ng kakulangan ng pagkain sa isla, kaya naisipan ni Magellan na maghanap sa ibang isla. At dahil dito, nalaman nila ang isla ng Ceylon, Bohol at Cebu at sinadya nilang pumunta doon. Wala ka magaganda isla dito. Oo, sino may mas maganda at mayaman na isla dito. Nais kong dalhin at sabayan kayo sa isla ng Cebu, ang pinakamayaman isla dito. Kung tumapak sa aking lupain, dapat magbayad muna kayo at mag-alay. Sabi ng hari ng Cebu na kailangan muna natin magbayad at mag-alay bago tayo makatatak sa lupain nila. Sabihin mo sa kanya na ako ay isang kapitan general ng hari at hindi ako yuyuko sa iba pang hari. Sabihin mo din sa kanya na mas mabuti pang makipagkaibigan siya kaysa gumawa ng away at puot. Magellan na siya ay kapitan general ng hari at hindi luluhod sa iba pang hari. At sinabi din niyang mas mabuti makipagkaibigan kayo sa kanya kaysa magtanim ng away at tuhod. Ito muna ito sa konseho. Pagkatapos ng isang araw, si Magellan at ang hari ng Cebu ay nagkita sa isang malawak na lupa at ginawa nila ang sandugo. Noong 26 ng Abril, may isang taong nagngangalang Sula na nagmula sa lugar na Matan ang lumipat kay Magellan at humingi ng isang barkong puno ng sundalo para labanan niya ang isang kapitan na nagngangalang si Lapu-Lapu. Ang sabi ni Sula na ang kapitan daw na iyon ay hindi sumusunod ang hari at pati siya rin ay pinigilan din nito sa pagsunod sa hari. Si Magellan ay nagbigay ng 3 barko at sinabi niya rin ang kanyang intensyon na pumunta sa Matan para siya mismo ang kumalaban sa kapitan na iyon. Dumating si Magellan sa Matan sa tanghaling tapat at may bilang silang 69 samantalang may humigit 1,500 ang mga nakatira sa Matan. Na inyo si Magellan, siya ang kapitan general ng mga sundalong iyan. Susunod, mahal na hari.
sa lugar na ito at ipaalam natin sa hari ng Espanya ang yaman at nangyayari sa lugar na ito. Nang sa ganon ay bigyan natin siya ang mga nangyayari sa ating mga kapatid. Hari, may sasabihin akong payo. Gusto mo ba itong marinig? Ano ba yung payo at sabihin mo na? Ang Espanyol ay nagkaroon ng mabigat na talo dahil sa kanyang labanan sa mahal na hari. At gusto nilang makaalis sa lugar na ito sa lalong mas madaling panahon. Ang payo ko ay ito lamang. Tawagin at papuntahin mo silang lahat dito at sabihin mong bago sila umalis, bibigyan mo sila ng brilyante para irigalo sa emperador ng Espanya. Punta na sila dito, lasingin at patayin mo sila. Pag nasunod mo ang aking payo, makukuha mo na ang kanilang kayamanan at barko. Di ka ba sasama sa amin sa piging na ginawa ng hari? Hindi na. Malubhang sugat aking natamo sa labanan. Kamusta mo na lang ko sa hari ng Subo. May 24 na dumalo sa pagdiriwang na ginawa ng hari at lahat ng iyon ay pinatay, maliban kay Juan Serrano na may malalang sugat at sa interpretor. Bigyan nyo kami ng salapi kapalit ng buhay ng Espanyol na ito. Kayo, huwag kayong lalapit. Isa kang taksil! Ikaw pala nagpasimuno ng lahat ng ito! Wala kang hiya! Isa kang salot! Pagkatapos ng ilang araw, ang barkong sinasakyan ni Antonio ay naglayag ulit sa karagatan. Sa pagkakataong ito, si Juan Sebastian Elcano ang kapitan. Sa mahigit kumulang na 240 na sundalong Espanyol, 18 na lang ang natira. Ang mga sundalo na ito ay pinakaunang nakalibot ng mundo, samantalang si Picafetta naman ay isusulat ang librong may pangalang The First Voyage Around the World. Maghanda na kayo. Ay, ako na ino. Ang cross na ito ay simbolo ng Kagaya ni Ra Colombo. Si Magellan. Baalin! Gibatya na sila, oy! Gibatay na mokor! Go! Go! Antonio, di ka ba sa